Breaking news po mga kababayan, nako. AFP General Romeo Pocis galit na galit. Binanatan itong si former Justice Carpio. Kinampihan po si Marcoleta mga kababayan. Pakinggan po natin. Paano sinupalpal itong si Justice Carpio? Yari ka dito, Justice Carpio. Pakinggan po natin mga kababayan na ito po. Yari kay dito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Supreme Court Justice ka? Sinabi mo mahinang abogado ang nagbatiko sa iyo, hinamon ka ng debate, pero atubili ka. Ano yan? Pero atubili ka. Nako, mga kababayan, hinamon pala ng debate, umatras. Umatras ang bayag. Nako, mga kababayan ko. Ano bang sabi mga kababayan na ito po? Ipakita po natin na yan, no? Si Justice ka. Sinabi mo mahinang abogado ang nagbatikos sa'yo. Hinamon ka ng debate pero atubili ka. At dami mong satsat, ang dami mong mga sinasabi, umatras ang bayag mo. Hala ka, mga kababayan ko. Check po natin anong sinasabi ni General Macanas dito. Ito po. At dami mong kondisyon. Ito ang matapang na pahayag ni retired Major General Romeo V. Pocis laban kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kaugnay ng patuloy na panawagan para sa isang bukas at pampublikong debate kasama si Senator Rodante Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea at South China Sea. Excuse me. Sa serye ng kanyang Facebook post, iginiit ni Pocis na panahon na upang harapin ni Carpio ang hamon ng isang diretsahang diskusyon sa halip na magtakda umano ng maraming kondisyon. Isipin nyo mga kababayan, puro sila banat kay Marcoleta dito sa issue ng West Philippine Sea. Binasahan sila ng mga ebidensya. Itong si Carpio, itong si Lacson, mga bobo, sabi ng mga komento. Kung ano-ano ang mga sinasabi nyo, ayaw nyong kalabanin or labanan si Marcoleta ng debate. Umatras ang mga bayag nyo. Alaka, yari yung mga ito. Ito ang post. Let the Marcoleta Carpio debate proceed. Now na. All South China Sea, West Philippine Sea issues. Full media coverage. No holds barred. Kung tinagalog, ituloy na ang Marcoleta Carpio debate ngayon. Lahat ng issue sa South China Sea at West Philippine Sea may buong media coverage, walang limitasyon. Ayan mga kababayan ko. Yari. Sumabog talaga si General Pocis dito. Ang dami mong mga sinasabi. Harapin mo si Marcoleta. Yari si Carpio. Umatras ang bayag nito. Ano bang sinasabi ng komento dito mga kababayan ko? Ito po. Takot si Carpio kay Senador Marcoleta. Kasi mabubuking ang totoong issue. Ipinagbili ang West Philippine Sea. Halaka. Bahag ang buntot ni Carpio, umurong, halaka. Talo si Carpio, may lihim yan kaya gusto, limited, halaka. Kung matuloy ang debate upang malaman ng taong bayan dahil maraming propaganda dyan sa West Philippine Sea. Ay propaganda lang pala ito mga kababayan ni Carpio, ayaw harapin si Marcoleta. General Macanas, sir, mahinang abogado si Justice Carpio. Bobo, mas magaling si Marcoleta, halaka. Mga kababayan ko, yari sila dito. Ito po, mga kababayan ng mga komento dito. Ayan, no? Kita nyo po, si Justice ka, sinabi mo, mahinang abogado ang nagbatikos sa'yo, hinamon ka ng debate, pero atubili ka at dami mong kondisyon. Ito ang matapang na pahayag ni retired Major General Romeo V. Pocis laban kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kaugnay ng patuloy na panawagan para sa isang bukas
at pampublikong debate kasama si Senador Rodante Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea. Sa serye ng kanyang Facebook post, giniit ni Pocky sa panahon na upang harapin ni Carpio ang hamon ng isang diretsahang diskusyon sa halip na magtakda umano ng maraming kondisyones. Yari, let the Marcoleta-Carpio debate proceed. Now, na. All SCS West Philippine Sea issue. Full media coverage, no hold barred. Yari ka. Yari pala si Carpio dito, mga kababayan ko. Yari na si Carpio, mga kababayan. Umatras. Umatras ang bayag. Nako po. Ano ba sabi ni Marcoleta dito? Ito, Senator Marcoleta, sasampahan ng treason si former Justice Carpio doon sa ginawa mong pagdedesisyon sa Magalona versus Ermita. Pumayag ka sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea. Halaka. Kakasuhan pa ng treason itong si Carpio, na ito palang nagbenta ng 242,000 square nautical miles. I will charge him with treason. Halaka. Mga kababayan ko, nilabas na ang baho ni Carpio. Ayan kasi. Banat sila ng banat, pero pag silang binanatan, wala. Yari sila dito, mga kababayan ko. Hindi sila umobra kay Marcoleta. Nako po, mga kababayan. Ituloy pa natin ito. Anong sinasabi ni General Macanas dito? Yari sila. Yan. Ay nako, ang sarap. Ito na ang real bloodbath kung matutuloy sana itong debate na ito. Problema, may mga kondisyon pa eh. So ang unang naghamon ng debate si Senator Marcoleta. Mabuti naman, nag-respond kaagad itong si Justice Carpio. Kaya lang, naglagay siya kaagad ng limitasyon. Ano ba yan? Ano yung limitasyon niya? Sabi niya, dapat pag-usapan lang yung legal concepts. Yung tungkol sa legalidad o tungkol sa batas na nakakasakop sa tensyon o nakakasakop sa alitan, agawan ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Yun ang kanyang kondisyon. Ibig sabihin, mga kababayan, ayaw pag-usapan ni Carpio itong binenta niya na 242,000 nautical miles na sinasabi ni Marcoleta na i-charge siya ng treason. Hinayaan. Ibig sabihin si Carpio, duwag. Umatras ang betlog. Halaka. Grabe mga komento, mga kababayan ko. Ano ba sabi? Si Senator Marcoleta sumagot. Sinabi niya na masyadong maliit ang sakop o ang topic o ang issue na yan. Bakit legal lang? Dapat, sabi niya, isama natin ang historical perspective, isama natin ang geopolitical concepts para mas maganda yung usapan. And to me, dahil hindi ako abogado, kung puros lang legal, very boring yan. Gusto ko yung historical. Gusto ko yung geopolitical perspective. Problema, parang wala na, hindi na sumakot si Justice Carpio. Parang tumahimik na. Nako, mga kababayan, kasi nga itong si Lacson pinayuhan nga si Carpio na wag nang ituloy. Manganganib daw yung ilang mga teritoryo dyan. Ibig sabihin ay pinagtatakpan din si Ping Lacson. Nakikisaw-saw dito sa debate na wala namang alam. Halaka, mga kababayan ko. To me, maganda yung ganitong debate dahil
we can learn from this. Makikinig ka lang sa debate. Maraming lalabas yan na katotohanan. And then, bahala na tayo sa mga babanggitin nilang katotohanan, facts. Kasi kung hindi ka mag-present ng facts dyan, delikado ka, masupalpal ng kalaban mo sa debate dahil sabi niya na, I'm sorry, Your Honor, mali yung sinabi mong ganito. Dahil ang talagang nangyari ay ito. Nako, it should be supported with facts ang iyong sasabihin sa debate. Hindi pwede sa debate, hindi pwedeng opinion. O ayan mga kababayan ko. Kaya ayaw siguro ni Justice Carpio, mayayari siya dito mga kababayan. Galing-galingan lang itong si Carpio. Parang bugok na itlog ang utak. Umatras kay Marcoleta na nahimik na. Kaya binabanatan siya ngayon ni retired Major General Romeo Pocis ng Air Force. Anong klase kang justice ka? Diba? Sinabi mo mahinang abogado ang nagbatikos sa'yo. Ngayon umatras ka pala. Betlog mo, sabi ng mga komento. At trasado ka pala, kain suka. Nakahanap ka ng katapat sa uri ni Marcoleta, hindi aatras ito. Babalatan kayo ng buhay, ilalabas ang mga baho nyo. Ayan mga kababayan ko. Yari sila kay Marcoleta dito. Talagang magaling si Marcoleta. Idol talaga. Hindi pwede. Basa tayo sandali sa mga comments. At Whirlpool, we help you take better care of your loved ones. Every washer and dryer comes with People who reacted. Yan. 5,300 ang nag-react. 3,800 ang nag-like. 1,200 ang tumatawa. Ako, nag-like ako. Gusto ko yung pahayag ni General Pocis na dapat wala na yung limitasyon na yun. Tanggapin mo na. Sabi niya, mahinang abogado daw si Marcoleta. Siya, Supreme Court Justice. Di ba? Dahil Supreme Court Justice siya, it appears na mas marunong siya. Mas eksperyensyado dahil Supreme Court Justice. Dapat, hindi na siya nagsiset ng mga limitasyon. Tama, mga kababayan. Supreme Justice 'di ba? Maangas, mayabang. Ini-small si Marcoleta yan, pinalagan. Ayan, nagsiset pa ng mga kondisyones. Ibig sabihin, mababa ang utak ni Carpio. Hindi niya kaya si Marcoleta. Ba't ka magsiset pa ng boundaries? Supreme Justice ka pa na naturingan. O ngayon, nasupalpal ka tuloy. Sabi ni AFP General retired Pocis, sumabog talaga. Binanatan itong si Carpio. Hala ka, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dito? Sabihin nyo po, for transparency, for a better democracy. Kanino kayo naniniwala? Kanino kayo papabor? Marcoleta o itong mayabang na Justice Carpio na parang Tito Soto, nung pinalagan, umiiyak na ng indirect contempt. Tignan niyo si Ping Lacson, binanatan din ni Marcoleta. Ang atubagin mo yung flood control issue, hindi yung West Philippine Sea. Wala ka namang alam. Yung report mo, atupagin mo. Lutong-luto. Diba mga kababayan ko? Paki-like, pa-share po at pa-subscribe. Salamat po na marami. Shoutout sa inyong lahat mga kababayan.